na sinasabi po dito na a certain female slave having the spirit of Python. Di ba pinag-aralan nyo yun kay Ate Bang? Different kinds of evil spirit, different names, di ba? So, ang name na ito ng spirito na taglay-taglay ng babaeng ito ay si Python. Pero sinasabi naman dito, na sinasabi niya, she had the spirit in her that gave her the power to tell the future. Sa CEV version. So, ang batang babaeng ito ay nandoon sa bahay panalanginan. At ang trabaho niya ay para manghula. Amen? So, nang papasok na si Paul at sila sa bahay panalanginan na yon, ay na-encounter nila ang batang babaeng ito. At nang na-encounter nila, sinabihan sila ng batang babae, pati silang dalawa hinulaan. Oo. Kaya sinabi dito sa verse 17, the girl followed Paul and the rest of us and kept yelling, these men are the servants of the Most High God. They are telling you how to be saved. Maging ang Espiritu nun sa kanya nagsasabi ng totoo. Amen? About Jesus. Amen? Amen. So, imbes na ayaw naman ni Pablo at ni Silas magpahula. Pero nung nakita nila, na-recognize siya ng Espiritu na nasa sa kanya. Although hindi yun Espiritu na galing sa Diyos. Amen? Kasi sinasabi ng Bible na time will come that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. At maging si Satanas ay i-confess niya na si Jesus na ito na ating kilala at pinaglilingkuran ay i-confess niya na siya ay Diyos. Amen? That's why ang Espiritu na ito na makakapag-foretell ng future, although hindi naman exactly ganon. Amen? Kasi ang nakakaalam lang ng future mo ay ang Diyos. Amen. Alam ng Espiritu na galing sa kaaway ang past mo at ang present mo. Pero hindi niya alam ang future mo. Amen. Because the one who holds your future is the God who created you. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos. So, hanggang po sa verse 18. And went on several days. Maraming araw yun na sinasabihan siya ng babaeng ito that you are the servant of the Most High God. And they are telling you how to be saved. So, sa ilang araw yun na ginagawa, paulit-ulit niyang ginagawa, sobrang nainis si Paul. So, dahil nainis siya, sa pagkainis niya, sinabihan niya doon. Paul got so upset that he turned and said to the Spirit, in the name of Jesus Christ, I order you to leave this girl alone. Simple lang na pagre-rebuke. Amen? Amen. Simple lang. At after niyang ni-rebuke na ganon, nawala yung espiritong yun. Amen. Amen? Minsan, sa pagre-rebuke natin sa pananalangin, grabe talaga related. In Jesus, parang kakarating na yung kaaway, no? In Jesus' name, go! May basipa pa yan eh. Amen. Minsan parang kakaratiin pa, ispadahin niya pa. Hindi mo alam kung anong gusto niya. Amen? Amen. Pero ang pag-cast out dito ni Paul, simple lang. In the name of Jesus Christ, I order you to leave this girl alone. Kasi sa ating po magdad lang tayo, kaunti lang papyaw. Amen? Sa iba na hindi nakakaalam sa pag-review. Kasi when you receive Jesus as your Lord and Savior, natanggap mo yung authority that is in Jesus to rebuke the devil. Amen? Kung alam mo na meron kang karga, ikaw mismo, pwede mo yung gawin sa sarili mo. Halimbawa, kung ikaw ay magagalitin, Espiritu ng pagkamagat, lumayas ka dyan sa aking puso. Amen? Hindi mo na kailangan, Sister Judy, palayasin mo espiritu ng pagkamagalitin dito. Yung espiritu ng pagkairita, palayasin mo nga. Ikaw mismo kaya mong gawin yon. Amen? At kung nakikita mo, halimbawa may kausap ka na medyo nakakainis, kung ano yung nakikita mo nakakainis sa kanya, i-rebuke mo. And then, habang nag-uusap kayo, mawawala yon. Amen? Wala lang duro, kuskus, balongo. Simple lang. You will going to exercise the authority that is in the name of Jesus. Amen? Susunod sa iyo ang espiritu na yan. Amen? Amen. So, balit, pag hindi susunod, wag mo naman sabihin, pag hindi ka susunod, ako na lang susunod. Huwag naman gano'n, mga kapatid. Amen? So, sa verse 19,
And when the girls' owner realized that they had lost all the chances of making money, they grabbed Paul and Silas and dragged them into the court. So ito na ngayon ang sitwasyon. Amen? Amen. So, ang misyon nila ni Paul is para i-preach ang gospel about Jesus. Amen. Amen. At nung nasalubong nila ang babaeng ito na ang naging simula ng sitwasyon na kanilang papasukan. Dahil sa misyon na kanilang tinanggap para i-preach ang salita ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, pumasok sila sa isang sitwasyon na kung saan napasok sila talaga sa sobrang trouble. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Nakapasok ka na ba sa klase ng trouble na kagaya nila ni Paul? Ano pa sila? Anong klaseng trouble yan? Ako? Amen. So, nakapasok sila sa isang klase ng trouble na talaga namang ginawa na nga nila ang dapat nilang gawin na sa tingin nila proper yon. Amen? Sa tingin nyo kaya, nung pinalayas nila ang espiritu na yon sa batang babae, sa tingin nyo mali yon? Hindi yung mali, amen? Tama yon, amen? Pero, bakit ginawa nila ang tama? Pumasok sila sa isang sitwasyon na para bagang sa tingin natin mali. Amen? Why? Kasi after noon, nakita ng may-ari ng babaeng ito, naku, wala na kaming pagkakakitaan, wala nang may magpo-fortune telling sa napakaraming tao, at wala na kaming makukolektang pera dahil sa kanya. Amen? So, ginawa nila, nagsisigawan sila, ang dalawang tao na to. Nagpapadala sila o gusto nilang mag-insert ng mga customs and traditions na taliwas sa atin bilang mga Romano. Amen. Kasi sa lugar po na yun ng Macedonia, they are Romans, at nandoon po sa kanilang law na hindi ka po pwede, halimbawa, you are a visitor, pupunta ka lang sa dako nyon, never ka at hindi ka po pwede na makakapag-introduce ng bagong religion, ng bagong way of worship, kung hindi yun naaaprobahan ng Senate. So, ang mga taong ito na nag-charge kay Paul at Silas that they are introducing us the new customs and religions and customs and traditions about our religion, they are right. Amen. Kung yung pagbabasihan ang lugar ng Macedonia, tama sila sa charge nila kay Paul at kay Silas. Pero, ang intensyon naman ni Paul at Silas ay hindi para i-introduce, kundi para ipakilala ang Panginoong Hesus. Amen? Bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Amen? So, kung titingnan mo, ang ganong klaseng sitwasyon, bakit kaya nagkaganon? Amen? They do this for Jesus. At ginawa nila yun, wala silang nilabag. According sa law ng Panginoong Hesus. Bakit nangyari yung sitwasyon na yun? Amen? So, pag ikaw ay pinadala sa mission, i-expect mo na meron kang sitwasyon na papasukan. Amen? Amen. Hindi po pwede na, halimbawa, ikaw ay army na papadala sa Afghanistan,